Kung sa tingin mo namang very safe, malinis talaga yung partner mo, well, enjoy mo lang yung kanyang substance. And improve kung paano ka makipag-interact sa partner mo during pagtatalik. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to your channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl T. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl T. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, Good PMM. Wala po bang kaso kung nalulunon ko ang tab mod ng babae? Hinihigop ko kasi pag nagdideliryo na siya. Salamat sa konsulta. Kayo talaga kung ano-anong tinatanong nyo, no? Okay, ganito kasi yan, ano? Walang masama kahit na yung ihi ng babae aksidenteng mainom mo habang siya ay nag-orgasm. Walang masama dyan. Ang masama dyan, kapag yung may dala-dala nito ay infected ng mga sexually transmitted infection or mga sexually transmitted disease. Dahil once na dumaan ito doon sa bibig mo at nagkataong meron kang mga open wound like singaw or mga sugat sa dila, possible talaga na ma-infect ka rin. Yun na yung pinaka-portal or pintuan para makapasok sa'yo yung infection, yung disease na meron doon sa babae. Pero kung hindi ka naman malikot, kayong dalawa lang talaga ang nagtatalik sa isa't isa, at kilala mo to, alam mong malinis siya, alam mong wala siyang sakit, ay very safe naman ito kung sakaling malunon mo or talagang nilulunon mo. In fact, wala namang masamang chemical na nakakahalo dito na once na nainom mo, pwedeng sumakit yung tiyan mo. Meron pang ilan-ilan na merong allergic reaction na nangyayari sa kanila. Pero very, very rare lang po yung mga case na ganyan. Pero kung gusto mong ma-safeguard yung iyong sexual health, pag-usapan natin yan. Okay, ano ba muna yung vaginal fluid o yung lumalabas sa aming mga babae? Once na kami ay nagkakaroon na ng big O. Etong fluids na po ito ay pinuproduce ng cervix and ng vagina para matulungan na mag-lubricate kami or magbasa kami during intercourse o yung pagpasok ninyo sa amin. So, may iba-iba pong texture, amoy, yung mga lumalabas sa amin. Nakadepende po yan sa aming diet, hydration level, or menstrual cycle namin. Nag-iiba rin po ang amoy niyan. So, nakadepende po yan kung ano yung lifestyle ng isang babae. Now, kung ang concern mo is dangerous ba ito sa kalusugan once na nalunok mo ito? Tulad ng nasabi ko kanina, wala naman pong kapahamakan dito. Kung yung partner mo ay ligtas naman sa sakit, ibig kong sabihin, wala naman siyang mga infection, mga sexually transmitted disease, so ito po ay ligtas na mainom. Ang negative effects lang naman dito, once na na-ingest mo yung vaginal fluid is kung may sakit yung babae. Kasi nga, posibleng mahawa ka talaga. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. However, no matter what kind of sexual intercourse you are having, there is always a risk of STI. Talagang kahit ano pa yan, anong klaseng, paano ka makipagtalik, intercourse man yan, or nilulunok mo, oral man yan, kung may sakit ang isa sa inyo, possible talaga na magkahawaan kayo. Pwede kang makakuha dyan ng gonorrhea, syphilis, herpes, chlamydia, HPV, at marami pa pong iba. Now, papaano ka ba magiging ligtas since mukhang nakakahiligan mo ito? So better, you should always practice safe sex. In the case of oral sex, it's very important po na nakikipag-communicate kayo doon sa partner ninyo about your sexual
histories. Kinakailangan na ma-discuss ninyo talaga kung ano man yung mga concern ninyo sa isa't isa. Kapag meron kang pag-aagam-agam, nagdududa ka, better na tanungin mo yung partner mo kung kailan ka ba huling nakipagtalik, ano ba yung mga sexual histories mo. So, kailangan mapag-usapan nyo pareho yan. Kasi minsan, sa sobrang bait natin, di ba? Sige-sige na lang tayo para lang mapaligaya natin yung kapartner natin. Kaya, nare-risk natin yung sariling health natin. Kaya, wag po kayong mahihiya na makipag-communicate doon sa partner ninyo. And, of course, regular testing of STI is the best way to know if you become infected. Final thoughts is may mga protein na rin pong kasama. And also, meron kaming good bacteria na inilalabas dyan. Protection namin yon para sa aming pH level. So, walang masama kung yan yung mai-ingest mo or malulunok mo. Yan po yung normal. Pero kung sa tingin mong na-expose ka sa isang katalik na merong sexually transmitted infection, get tested as soon as possible para mas malaman mo yung totoo. Prevention is always better than cure. Pero kung sa tingin mo namang very safe, malinis talaga yung partner mo, well, enjoy mo lang yung kanyang substance and improve kung paano ka makipag-interact sa partner mo during pagtatalik. So, may natutunan ka ba sa mga pinag-usapan natin? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!